Si Mariano Ponce ay isang Pilipinong manggagamot, manunulat at makabayang reformista mula sa Bulacan, na naging isa sa mga pangunahing leader ng propagandang movement sa Espanya. Isa siya sa mga nagtatag at naging patnog ng La Solidaridad, kung saan ipinaglaban niya ang reforma para sa mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Kastila. Kilala siya sa kanyang tapang sa pagharap ng banta ng pagkakakulong at sa kanyang karapatan o katapatan at dedikasyon sa layunin ng kalayaan at katarungan. At sa kanyang talino sa pagsusuri ng pang-aapi at sa pagbibigay ng inspirasyon para sa ating mga Pilipino. Kaya ako nasabing meron siyang tapang sa mga bahagi ng sulat binanggit ni Mariano Ponce o ang reformistang sumulat sa kanya, ang pagkakatulong at kamatayan hindi bilang bagay na dapat katakutan, kundi bilang sakripisyo nagpapalakas sa ating bayan. Halimbawa na lamang sa sinabi, ano ang pagkakakulong? Ano ang kamatayan? Kung ang bayan ay tunay na matapang, pagkatapos ng takot, babalik sila sa laban. At may higit pa sa alam, ipaghihiganti ang mga nasawi. Ipinagpakita nito ang kanyang tapang sa harap ng pang-aapi. Kaya naman meron siyang katapatan. Makikita ang kanyang dedikasyon sa La Solidaridad at sa kanyang layunin, mga reforma na sinabi niya, pinaaabot ko muli ang aking pagbati sa La Solidaridad. Pinaaabot ko ang aking pagbati sa lahat. Kamusta ang mga kasapi ng La Solidaridad? Ang patuloy na malasakit sa kilusan at sa mga kasapi nito ay nagpapakita ng kanyang katapatan at pagpupursige. Kaya naman nasabi ko na matalino si Mariano Ponce. Lumilitaw ang kanyang matalas na pag-iisip sa paraan ng paglalarawan niya sa pang-aapi bilang isang pagsubok na humuhubog sa mga matitibay na kaluluwa. Inihahambing din niya ang paghilom ng sugat sa pamamagitan ng pagiging doktor. Ang ganitong katangian na estilo ay nagpapakita ng kanyang katalinuhan. Kung ipinakita niya o pinakilala niya ang payak at mataong paraan, maaari nating sabihin na si Mariano Ponce ay matapang sa pagharap sa panganib, tapat sa layunin sa reforma, at matalino sa pagsusuri ng pang-aapi at pagbibigay inspirasyon sa kapwa nating mga Pilipino. Ito ang mga katangian ni Mariano Ponce base sa sulat ni Dr. Jose Rizal. Una, maaasahan at responsable. Makikita ito sa sinabi ni Rizal na I sent Naning a manuscript so that it may be printed there. Charge me for postal expenses, send me the bill. So sa bahaging ito, malinaw na ipinagkatiwala ni Rizal kay Ponce ang mahalagang gawain tulad ng pagpapalimbag ng manuscript at paghawak ng gastusin. Hindi lang ito simpleng utos, ito ay nagpapakita na si Ponce ay isang taong mapagkakatiwalaan sa sensitibong responsibilidad. Sa isang kilusan tulad ng propaganda movement, mahalaga ang ganitong katangian dahil ang maling paghawak ng dokumento o pera ay maaaring makasira sa kanilang layunin. Kaya masasabi natin na si Ponce ay responsable, maayos, magtrabaho at may integridad. Pangalawa, kasapi sa propaganda movement or La Solidaridad. Makikita ito sa sinabi ni Rizal na I received today your letter together with La Solidaridad. This number is really good and the periodical is improving. Dito pinapakita na si Ponce ay direktang konektado sa La Solidaridad. Hindi lang siya tumatanggap ng balita, siya mismo ay bahagi ng proseso ng pagpapalaganap ng idea. Ang papuri ni Rizal na the periodical is improving ay indikasyon din na may contribution si Ponce sa pag-unlad ng pahayagan. Ibig sabihin, siya ay dedikado sa layunin ng reforma at aktibong nakikilahok sa laban gamit ang panulat at organisasyon. Pangatlo, may kakayahan sa pagsusulat at pag-edit. Sinabi ni Rizal, you can publish it with improvements, adding or striking out what you want. Ang linyang ito ay napakahalaga dahil hindi basta-basta pinapahintulutan ni Rizal ang kahit sino na baguhin ang kanyang isinulat. Ibig sabihin, kinikilala niya si Ponce bilang isang kapwa intelektual na may sapat na kaalaman at kakayahan upang mag-edit ng sensitibong artikulo. Ipinapakita nito na si Ponce ay marunong mag-analyze, mag-isip ng critical, at magpahayag ng idea ng malinaw. Mga katangiang mahalaga sa isang propagandista. Pang-apat, bukas sa pagpapabuti at kritisismo. Makikita pa rin ito sa sinabi ni Rizal na adding or striking out what you want.
Dito hindi lang kakayahan ang pinapakita kundi pati attitude. Inaasahan ni Rizal na si Ponce ay kayang mag-adjust, tumanggap ng pagbabago at mag-improve ng idea para sa mas ikakabuti ng kanilang layunin. Ibig sabihin, si Ponce ay hindi sarado ang isip, siya ay flexible at open-minded na mahalaga sa isang kilusan na patuloy na nagbabago ang sitwasyon tikal at magpahayag ng idea ng malinaw. Mga katangiang mahalaga sa isang propagandista. Panglimang katangian ay isa siyang matatag at matapang dahil kahit mahirap yung kanyang naging sitwasyon hindi pa rin siya nagpatinag. Sinasabi nga dito sa letter ni Rizal na, "Well, no, don't fear, nor be perturbed that some may fall." So, ibig sabihin dito is kahit may mga kasama na sila na nawawala or nabibigo, kailangan pa rin maging matatag ang loob ni Ponce. At ang pang-anim na katangian niya ay may impluwensya sa kapwa Pilipino. So, malaki ang tiwala ng kanyang mga leader sa kilusan dahil sinasabi dito sa letter ni Rizal na, "If these ideas seem to you acceptable, communicate them to our countrymen." So, ipinakita nito na si Ponce ay ang tagapagpaliwanag at tagapagkumbinsi sa mga Pilipino para makiisa sa kanilang mga layunin. Pangpitong katangian ay isa siyang makabayan at bahagi ng pakikibaka. So, ang pagmamahal niya sa ating bayan ay idinaan na lang niya sa mga sipag sa pagsusulat. So, sabi sa letter ni Rizal is, "We are going to work, he demonstrate in the books and writing." So, isa siyang aktibo na gumagawa na paraan para ipaglaban yung mga karapatan ng mga Pilipino gamit ang kanyang panulat. At ang huling kanyang katangian ay mapagkakatiwala ang kaibigan. Siya ang mga takbuhan ng katiwala pagdating sa mga mahalagang desisyon o impormasyon. Sa nakalagay sa letter ni Rizal is sinabi dito na, "I am glad that article against La Defensa did not came out." So, ipinakita nito na maaasahan si Ponce sa pagdidesisyon ng tama para sa ikakabuti ng kanyang mga kaibigan at ang buong samahan. And now we will tackle about where did he comes from. So, simulan natin sa pinagtunguhan ng sulat si Mariano Ponce. Si Ponce ay pinanganak sa Biluwag, Bulacan sa kritika ni Salazar. Mahalaga malaman ang pinanggalingan ng tao dahil ito ang nagtatakda ng kanyang kultura at lunsaran. Bilang isang ilustrado na nagmula sa probinsya ng Bulacan, dinala ni Ponce ang kanyang lokal na karanasan patungo sa Europa. Bakit siya mahalaga? Dahil siya ang nagsilbing bridge o tulay, siya ang taga-ugnay ng mga ideya mula sa Paris at Madrid patungo sa Pilipinas. Ng kanyang pinanggalingan ang nabigay sa kanya ng kabilidad upang hawakan ang mga sensitibong promosyon ng propaganda movement. Ngayon, ang pinagbulaman ng document. Ngayon, dako naman tayo sa pinanggalingan ng dokumento. Ang liyan na ito ay sinulat ni Dr. Rizal noong April 1889 mula sa 18 Rue de Chauchard, Paris. Salamat, Jermel. Ngayon naman, dumako tayo sa pinanggalingan ng mismong dokumento or liham. Before that, ako nga po pala si Judy na mag-uulat ng kasunod na bahagi. Ayon sa kritika ni Dr. Salazar, ang pag-alam ng lokasyon at panahon ay crucial. Noong 1889, ang Paris ay nasa gitna ng international exposition. Ang pagdiriwang ng French Revolution, makikita sa sulat ang impluwensya ng diwa ng kalayaan sa Paris. Kung saan binabanggit ni Rizal ang tungkol sa sakripisyo at hindi takot sa kamatayan. Ang konteksto ng Paris, isang lugar na intelektual ng revolusyon, ang nagbigay ng bigat sa mga salitang binitawan ni Rizal para kay Ponce. Bilang pagtatapos, bakit pa ito tinawag na kritika ng pinanggalingan ni Salazar? Dahil hindi lang ito basta listahan ng address. Sinusuri natin ang authenticity at credibilidad. Ang ugnayan Rizal mula sa Paris at Ponce mula Bulacan ay nagpapatunay na ang ating kasaysayan ay hindi lang nangyari sa isang vacuum. Ito ay resulta ng pagtatagpo ng mga ideya mula sa iba't ibang panig ng mundo na binuo para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. At karagdagang kaalaman, napansin ko din itong linyang isinulat ni Rizal. Without 1872, there would be no Plaridel, Haina, or Santiago. Ayon sa kritika ni Salazar,
mahalagang tignan ang historical context ng dokumento. Dito ay pinapakita ni Rizal na ang kanyang pagsusulat mula sa Paris ay hindi lang dahil gusto niyang mag-aral, kundi dahil sa sugat na iniwan ng taong 1872. Ito ang nagpapatunay na ang dokumentong ito ay authentic dahil sumasalamin ito sa mga tunay na damdamin ng mga Pilipino noong panahon niyon. Next ay ang mga paniniwala na may kita sa Liam ni Jose Rizal para kay Mariano Ponce. Una ay ang paniniwala laban sa pang-aabuso. Para sa Liam ni Jose Rizal para kay Mariano Ponce, may kita ang pahayag na don't they show cruelty, don't they instigate the government against the people. Ipinapakita nito ang kasamaan ng mga payle at ang paggamit nila sa pamahalaan laban sa mga Pilipino. Pinakita dito na naniniwala sila na mali ang pang-aabuso, kaya naman hindi dapat itanggapin kundi dapat labanan. Dahil dito, ginamit nila ang kanilang sulatin upang ilantad ang katotohanan at ipakita na ang mga praile ay hindi tunay na kakampi ng bayan. Next naman ay ang paniniwala sa tapang at sakripisyo. May kita rin sa Liam ni Jose Rizal ang pahayag na what is imprisonment, what is death. Ipinapakita nito na hindi nila kinakatakot ang kulungan o ang kamatayan kung ito naman ay para sa bayan. Ipinapakita din dito na ang bawat laban ay meron at merong sakripisyong kasama. Ngunit, mas mahalaga pa rin ang patuloy na paglaban para sa kalayaan. Kaya naman naniniwala sila na ang tapang at sakripisyo ay isang mahalagang sandata sa pakikibaka para sa bayan. Ikatlo ay pagsusulat bilang sandata. Ginamit ni Rizal ang pagsusulat para ilantad ang pang-aabuso ng mga praile at ipaglaban ang katotohanan sa pamamagitan ng artikulo at pamahayagan tulad ng La Solidaridad na ipahayag ang mga problema sa bansa at nahihikayat ang mga Pilipino na kumilos. Ang apat ay ang pagkakaisa. Ipinakita sa liham ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Hinihikayat niya ang kanyang mga kasamahan na magkaisa sa isang layunin, which is ang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating bayan. Panghuli ay ang pagbabago sa paghihirap. Ayon sa liham, ang paghihirap tulad ng pagkakakulong, ng pagpapatapon at pag-aabuso ay hindi dapat katakutan dahil maaari itong magdulot ng pagbabago. Dahil ang sakit at sakripisyo ay nagiging daan para magising ang damdamin ng mga tao at magpatuloy para sa laban ng ating bayan. Ang dokumentong ito ay isang liham na isinulat ni Jose Rizal para kay Mariano Ponce noong April 18, 1889 mula sa Paris. Narito ang mga pangunahing dahilan o okasyon kung bakit isinulat at ipinadala ang dokumentong ito. Isinulat ito ni Rizal bilang tugon sa natanggap niyang sulat mula kay Ponce kasama ang mga kopya ng pahayagang La Solidaridad. Ginamit ni Rizal ang pagkakataong ito para magbigay ng feedback sa La Solidaridad. La Solidaridad. Ginamit ni Rizal ang pagkakataong ito para magbigay ng feedback sa La Solidaridad, batiin ang mga miyembro nito at pag-usapan ang kanyang mga artikulo, gaya ng artikulo laban sa La Defensa. Isang mahalagang bahagi ng liham ang pagtugon ni Rizal sa mga ulat ng pagpapakulong at pang-aapi sa mga Pilipino sa Pilipinas, at isinulat din ito ni Rizal para hikayatin ang mga kanyang mga kababayan na huwag matakot sa kamatayan o pagpapakulong. Ginagamit niyang halimbawa ang nangyari noong 1872, ang pagbitay sa Gumbursa, kaya bilang inspirasyon sa kanilang paglaban para sa katotohanan.
Ang sulat ni Jose Rizal para kay Mariano Ponce na isinulat noong 18 ng Abril taong 1889 ay may malinaw at mahalagang layunin. Una, layunin rin ni Rizal na magbigay ng puna at suhestyon tungkol sa pahayagang La Solidaridad. Pinuri niya ang pag-unlad nito, ngunit nais din niyang mas maging malinaw, direkta at makabuluhan ang mga artikulo upang mas epektibong maiparating ang mensahe sa mga Pilipino. Ikalawa, ginamit niya ang liham upang talakayin ang kalagayang panlipunan at politikal ng Pilipinas. Sa ilalim ng mga Kastila, lalo na ang pang-aabuso ng mga prayle, binanggit niya ang mga pagkakabilanggo, pagmamalupit at kawalan ng katarungan na nararanasan ng mga Pilipino. Ikatlo, layunin din ng sulat na hikayatin ang katapangan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Para kay Rizal, ang mga paghihirap tulad ng pagkabilanggo o kamatayan ay hindi dapat katakutan, kundi maaaring magsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. At panghuli, ang liham ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng kilusang propaganda na sa pamamagitan ng sulat, pagpapalaganap ng idea at edukasyon, maaaring makamit ang pagbabago sa lipunan. Sa kabuuan, ang layunin ng sulat ay hindi lamang makipag-ugnayan kay Ponce, kundi palakasin ang adhikain ng mga Pilipino para sa reforma at katarungan.